Hello guys, hello mga master. Magpapalit po tayo ng refrigerator inverter board, ano. Ito po ay para sa Panasonic. Ito po yung luma niyang board. Pinasok po ng langgam yung box na yan. Punong-puno po siya nung buksan ko. And then nung tinest ko, nagdidiklapan na siya talaga. So nasira po talaga ang board gawa ng mga langgam. So ugaliin po nating linisin yung area kung saan nakatayo yung ating mga refrigerator. So yan po yung masasabi ko para maiwasan yung pangyayari kagaya nito. Ang kagandahan po ay hindi naman naapektuhan yung compressor. Nung i-check ko yung compressor, buo naman po siya, no? So yan po yung bagong board na replacement. So sa pagkakabit naman po ng board, kung hindi natin natandaan kung paano natin siya tinanggal before, siguraduhin lang natin na yung may butas na tatlo sa box, doon nakaharap yung maraming socket ng board, ano. And then yung nag-iisa nandiyan dyan sa kaliwa ng video. So yun po, ibalik lang po natin yung tornilyo para hindi po siya matanggal. So guys, nga pala sinasabi ko kanina, ugaliin nating malinis yung area ng ating ref, ano. Kasi nga ang mga appliances po natin, lalo na yung mga inverters ngayon, kahit sa aircon man o sa washing machine, kapag yung area po na pinaglalagyan ng mga appliances na yun ay malanggam, may posibilidad po talaga na pasukin nila yung mga boards. Kaya sa pangyayaring ito, ang masasabi ko lang sa mga ref, kapag may napapansin na tayong langgam na malapit dun sa pinaglalagyan ng ref natin o kaya dun sa may pinagsasaksakan natin, ipalinis po agad natin para hindi mapagaya dito yung mga ref nyo, ano. Yan guys, ikabit na po natin yung mga sockets. Sa pagkakabit po, dahan-dahan lang, pilitin nating huwag baluktot yung mga pin, ano. Lalo na yan yung una ko kinakabit kasi maliliit lang po yan. Yan yung mga wires paakyat dun sa ating unit, ano, papunta sa blower, sa mga ilaw. So dyan po yan. So, kapag matigas, huwag natin puwersahin, dahan-dahan natin, kailangan smooth lang ang pagpapasok. So yan, nakabit ko na yung isa. Ngayon ito namang tatlo. So yan, madalang naman po ang may magkakaparehas na sockets. So sa ref na to, dito sa Panasonic inverter refrigerator na to, ang magkaparehas lang po, ang pwede lang po magkabaliktad is yung may alagay na 3 na CN 301 at saka CN 303. Hindi po pwede magkabaliktad yung dalawang yon, ano. So yan, yung hawak ko pong yan ay nakakonekta sa CN 301. Yan po yung plug or yung isinasaksak natin sa outlet, ano. So kailangan po nakakabit ng maayos. So yun na, ganyan lang po ang pagbabalik. So tingnan natin kung hindi naman buhol-buhol yung pagkakakabit, kasi kung buhol-buhol, ayusin natin, ano. Kasi pag binalik na natin dun sa pinaglalagyan niya sa gilid, pwedeng mahaltak yung wires, pwedeng masira. So kagaya nga nito, medyo ano siya, buhol-buhol, kaya hugutin ko po muna uli and then ilalabas ko dun sa kabila para smooth po yung pagsasara natin ito. So yan, kasi medyo nagbuhol-buhol pala siya. Ito nga palang box na pinaglalagyan niyan, dinisinfect ko na siya kasi may posibilidad pa rin na balikan siya ng mga langgam. So in-advise ko yung may-ari na time to time i-check nila yung pinagpepesto na itong rep, ano. Sabi ko, punas-punasan na lang nila ng Sonrox yung pader saka yung semento kung saan to nakatayo.
binabalik ko na uli yung wires. So ganyan lang naman kadali mag-install. Pero syempre kung magdi-DIY kayo, siguraduhin nyo po na na-check nyo yung compressor kung okay Kasi kung makikita nyo nilanggam, sunog-sunog yung board, pag hindi kayo technician, ang hindi nyo alam is kung paano i-check yung compressor. So kailangan ma-check nyo yung compressor ay hindi naapektuhan. So yan na nga, nakakabit na yung board. So okay na po siya. So i-test na lang natin ang unit So yan, nakasaksak na po yung unit. Nakasarado na yung tornilyo nitong box. And then yan, ibalik na po natin siya sa may pinaglalagyan niya. So yun, hintayin ko na lang po umandar yung unit So habang inantay ko umandar yung unit, ibalik ko na siya doon sa kanyang pwesto. So tutornilyuhan ko na lang yan maya maya. Ito, may time delay itong ref na to bago umandar.